Grabe to si Keshgu. Parang si Houdini, the escape artist, pinakita na naman. Losing na naman. Tapos biglang tinanggal niya yung coat niya. Super Saiyan dun sa huli. Hello mga ka-Church Max, tayo nagbabalik. Coach Oliver once again. Eto na naman, pakitaan na naman. Grabe to si Keshgu. Parang si Houdini, the escape artist, pinakita na naman. Losing na naman. Tapos biglang tinanggal niya yung coat niya. Super Saiyan dun sa huli. Si Arjun, yung emosyon ni Arjun mula simula hanggang dulo, wala rin pinagbago. Maganda yung kay Magnus kasi binang si Arjun, lalang eh. Ano lang eh. Ha? Malupit ni Keshgu na naman. The escape artist is in the house, baby. Let's check it out. E4. E4 si Keshgu, no? Lately, si Arjun kasi nag-French. So, I think that's the reason why na nag-E4 si Keshgu. Pero biglang nag-D6, na-surprise si Gukesh, no? It took him ilang ano din. Sabi, uy, ba't biglang nag-E4? D6 ito. Biglang nag-perk si Arjuni. Knight F6, perkish. Knight C3, G6. Sabi ni Gukesh, normal na lang. Baka sabi niya, baka preparado. Ito, typical naman ito, castles. H3, typical sacrifice yan, ano? On E4, yan ang mga typical sacrifices. Kasi pag kinain mo itong Yokaba na to, pag kinain mo yung Yokaba na to, meron D5. Pwede rin naman to, pwede Bishop D3 kung gusto mong i-keep yung 2 bishops mo. Mas gusto ko to. Pero C5, ganun din. Magsa-sacrifice din ang black ng pawn. Because if you want to capture the pawn, may Queen C7 lang, no? Okay for black kasi pag castle mo, Knight D7, Knight ang pangkain dyan. Hindi naman pwede mag B4 kasi nakapin yung rook dun sa A1. Good for black din. Okay, okay. Kasi pag nag-C3 ka, hindi ko nagustuhan sa C3 eto, ano. Although, pwede naman gamitin yung knight, pero timing, yung tempo. So may F5 pa na paparating. So ang ginawa ni Keshgu, he went for bishop takes F7, pero gusto ko na yung black dito, bishop pair. Tapos walang venom ang white dito. No venom. D5, Knight C3. Pwede rin dito, Knight C5, para walang push, no? Para kung magbi-B6 man, balik mo sa D3, control E5. Mas gusto ko to, ano? Rerouting the knight, no? Pero ang ginawa ni Keshgu, bumalik sa C3, kaya okay, grabe na. Breaking the middle, E5, paparating. Castle, Knight takes D4, Knight takes D4, lamang na lamang ang black dito. Paano nabuhay ito? Paano siya nabuhay? Buhay ng loob, ha? D4, Queen D5. Wow, grabe naman ang mga pyesa na, oh. Diyan, oh. Paparating na sa Dobigot Station. 8-6. Okay, para walang Knight G5. C3. Mapaaga itong D3 na to. Napaaga. Bishop F5 muna. Yan. Threatening the knight. Pag, halimbawa bumalik sa G3, halimbawa lang, mayroong bishop takes H3 kasi, oh yan, threat. It's a threat. Hindi ka naman pwedeng bumalik sa knight D2 kasi eto, nandun yung bishop, oh. Bishop F5. Ba't, wag naman yan dyan yan, eh. Ba't, ano nangyari dyan, eh? Although, meron naman siguro, baka nakita niya itong Queen D3, pero after, sabihin natin, Rook A F8, oh. Bishop takes H3, nandyan, oh. Ano ba yan? Hindi na pa, depensahan na yan, eh. Pag kumain ng peony, oh, Knight B4, ano ka, Queen B1. Grabe naman yan, Bishop takes H3, or Queen E2. Meron Queen E2. Bishop takes H3, oh. Ganun lang yun, ah. Bakit? Grabe, pag gano'n talaga, pag para sa'yo ang laban na to, ho. Sabi naman ni Arjun, okay, pass pawn. Kaya lang, yung pawn kasi nandyan eh. So, hindi matutulungan yung pawn. Tapos nandyan naman si bishop. E3. Knight. Too late yung bishop F5. Too late. To apologize. Bishop D2, oh. E5. Nag-blunder. Dapat ang ginawa ni Keshgu dito, Queen B3. Exchange na ng queen. Halimbawa mag-capture. Yan. Okay yan. Nag-Knight E1. Naka E4 na. Ito na, grabe na lamang ni Arjun. F3.
medyo hindi to accurate. Mas maganda kung pin, Queen C5 pin. Pag halimbawa nag King H1, saka exchange mo yun na dito, sorry, Knight E5, attacking F3. If you take the pawn, balik lang, no? Balik lang sa C8. Grabe yan, no? Grabe yung pawn na yan. Ano ba to? Mga pyesa ni Cashew, napaka wala sa pwesto. Very passive itong Queen. Ruka, anong nangyari dyan? Tapos yung black activity, yung knight, rook, pwede ilagay mamaya dyan eh. Grabe na yan eh. Kaya lang pag... Kaya talaga na, pag hindi sa'yo ang araw na ito, wala talaga. Bishop E6, okay pa rin naman. Knight E5, ganda. Okay pa rin naman talaga. Queen E1. Rook D8, sakto. Knight G3, dito na. Bumigay. Dito na naging equal ang position. Although, hindi mo rin masisisi si Arjun. Ano bang hindi niya napansin dito? Takes, hindi niya napansin tong Queen E6 malamang. No? Ang inisip na siguro, kakain siya. Hindi niya napansin tong Queen E6 malamang. Kasi dito, with this position, pwede ka na Rook F2, threatening mate, oh. Mate na yan, mate na yan, Kasi pag halimbawa, ang kinahain ni Cashew yan, Rook takes F2, saka ka ngayon mag-Bishop F4. Sige nga. Saan pupunta yung Rook? Saan pupunta si Rook? Hindi makakabalik yan, Dito yung Bishop na yan, Persado bumalik yung kabayo. Yok ka ba? O, kainin mo na yan. O, Knight takes E3. Sabihin natin Queen B5. Okay, B3. Sabihin natin B3. Pawn G5. Diba? Lakas ng pawn na yan. Tapos Rook and Bishop is only 8 points. Lamang pa rin ng black, no? Tapos may pass pawn. May pass peony, baby. Mali yung lagay ni Arjun ng Bishop F4. Ayan na. Eto na naman si Gukesh. Patay ka na dito. Pag binigyan mo na siya ng bukas na siya ng tinanggal niya na yung coat niya. F1, wala na to. Wala na yung pawn, Wala na, Hindi ka pwede mag-Bishop B6, Isipin mo, pwede Bishop B6 yan, kain. Pero may Knight E3 lang, Nakadepensa si Rook. Target pa rin, Tapos aalis lang yung King out of danger. Wala. Buhay bigla, Rook D7, nabuhay na bigla. Wala na. Too late, King H1. Knight F3, Pag pumasok ka ngayon, pag pumasok ka naman sa Rook F2, for example, mag-Rook F2 ka, gitna, Knight E4, may threat, F6. Kaya nag-King G7 muna si Arjun, Kasi may nakita niyo Knight F4, kaya nag-Knight F2, sinarado yung Rook. Bumalik. Knight E5, threat yung peony. Bumalik sa D8, checky. Hindi mo mapipin, kasi laging may check, no? Laging may, pwede rin yung Knight C4, pwede rin ito Knight C4, threat. Ayan. Bumalik E8, check. King F6, Knight C4, lakas ng kabayo. Tapos, Rook F1, although pwede rin dito Rook F4. Isang Rook, pag nag-King G5, saka mag-Rook F1. Pag nag-push ka dito, mamatihin ka. Nang hindi ka nakikita. May mati rin. Grabe na, kasi Gukesh. Tricky ito si Cashew, Pero itong ginamit ni Cashew, okay pa rin naman. Rook G7, nagking blundericious. Kumuha mo na ng oras, bago nag-Knight E5, kumuha mo na, Rook G8, patapos na ang laban, baby. Pwede ito Rook F7 din, tapos pag king mo, saka kakainin na yan, pag kinakain na yan, Knight takes D3, mas maganda to sa, nangyari naman yung take, check, take, and take. Pero medyo active lang yung bishop dito at nakapasok sa Rook E2. Ikumpara natin dun sa isang linya, pag ipasok mo yung Rook F7. Ang diferensya, okay, takes, Knight E2. Tumira ka, halimbawa, Rook into E2. Pwede na Rook F2. Kasi wala yung bishop doon. Tapos 2 pawns up ka naman, no? Controlled na. Hindi ka na tapos G4 ka na. Mamaya, okay, pag nag-Rook E3, halimbawa, Knight B4, Knight C2, Knight D4, rerouting, no?
Pero naman masisisi natin si Gukesh. Yung time, ano ba time niya dito? Time niya is 1 minute na lang din. So nakita niya, mas sakto. Kaya lang din naman po, 2 pawn lang lamang. A4, Rook F3, A5, H4, ayan na, pupunta na yung king, no? Angat, ayan na, pasok na si King Kong. Di ko gusto to B4. Ang gusto ko dito C4, pa walang pasok yung king, no? Walang pasukin. Pag halimbawang sige, natin Rook C2 to attack the pawn, B3. Hindi pwede Rook C3 to take the pawn. Meron na check. Rook, dead. Yan lang, restriction. Restricting the king. Walang pasukan. Nandiyan yung knight. Hindi rin makapasok sa C5. Nandiyan yung knight. Yan ang maganda sana. Sana lang, sana naman. Sana naman, baby. Tapos B3, oh. Yan. Tapos, diretso ka na. Punta ka na doon. Punta ka na doon. Depensado din yan lahat. Ito yung mas finesse, mas clear. Yung ginawa kasi ni Cashgu na B4, nagkaroon ng konting counterplay. Naging active yung king. Akala niya kasi, of course, take, and then meron siyang simplification, pero check him muna. Naging active pa yung king, Sakto lang yung knight F2, takes A5. Na G4, dapat sa gitna. Gitnang silangang Asya. Pag inatake mo yung peony GN, mayroong knight D6 patay. Pag dinipensahan naman yung peony, dito, knight D6 pa din, punta ka sa C5, Rook F5. Yan, simplification. That is your creation. Diba? Pero again, with time kasi 31 seconds, pagbigyan mo na si Cashgu. Doon na lang tayo sa, akala niya ma-atake niya, nakadepensa si Arjun. 5, King G4. Eto, di ko maintindihan to. Bishop takes C3 lang. Ba't kinabatutan si Arjun dyan? Pag King move to attack the pawn, Rook takes A4. Halimbawa, Knight takes H6, B5. Pabilisan na, bahala na. Pag nag-G4, kay King B2 maybe, or King C2, bahala ka na. Paunahan. Pag G5, paunahan. Ganito naman si Bishop Si Bishop P, Bishop P! Bumaba siya, Bumaba pa siya, bumaba. Problema ito, di mo mapupush kasi nakadepensa yan. Mas importante yung C-pawn, Ayan, na-checking. Hindi siya makapunta rito dahil merong knight D4. Ayan na. Pero mas ganda pa kang knight D4 kaagad dahil may ganun, Ganun, Wala nang magawa si Arjun dito. Hindi pwede dito. Walang pupuntahan, hindi pwede dito. Ganun, Rook B6 lang ang only square for the rook, Tapos balik na muna naman si F3 centralized knight. King B2, King B2 ka, C4 na, So, again, hindi mo pa rin masisisi. Kasi with less time, doon ka na lang sa, okay, nakadepensa naman yung rook. Yung mga obvious na, Rook D4 threats. Yan. Ito yung final mistake ni Arjun. Dapat sa C1. You have to keep an eye on that pawn. Kailangan yung pawn, huwag mo pakain yan. Nung nag-bishop C3, ito na. Ito na yung finale. Ayan Rook D5. Pwede rin Rook D7 dito, Kainin mo na yung pawn. Push yung boxing. Ito na. Wala na yan. Knight takes. Wala na buhay. Ayan. Sumakto na si Gukesh dito. Ayan, hindi mo mapupush. Hindi mo mapupush. King G6. Kumuha lang ng tempo, time, and balik sa E6. King D7. The rest is just a matter of technique. C4, B1. Check ulit. Kumuha na ng time na naman si Cashgu sa may push. Puro kuha ng time, Rook E4, King F7. Bishop E5, Rook F1. Ganda lang Rook F1. Para walang Rook F4. Ganda. Rook F3 muna, Galing ng Rook F3, baby. Rook E3, yun. The simplification. Kaya nang, ginawa niya kay Magnus to the other day, Knight pa din, Mahilig sa kabayo si Cashgu, Nangangabayot, Nangangabayot si Cashgu, Sobra kabayot, Let's see, for tapos ang boxing. Bush! Pati pa to bush. Bang! Hindi mo mapupush, Mayroong knight D2, baby. 10, tapos push. Nilayo pa, Paano mahabulin yan, Nagaganon yan, Paano mahabulin yan?
What a win again, Cash Guanga. Ito ngayon, 12.5 sa Caruana. Gukesh with 11.5. Second place pa, si Carlson with 11. Ala ka, si Guba. Pwede pa mag-champion si Cash Gu dito. Puro iskapo eh. Ang maganda kay Gukesh, pinakita naman niya yung ano niya. Never underestimate the heart of a champion kasi yung heart of the champion talaga hindi bibitaw, no? Huwag kang bibitaw bigla. Grabe naman yan. Hanggang dulo lumalaban nga. Kahit, okay, hindi naman araw-araw maganda posisyon natin. May mga ganito talaga. Pero ang importante dyan, maging resourceful lang, ano? Kahit nasa bingit ka na ng kamatayan, huwag mo ibigay yung puntos na yung ipinapakita ni Gukesh dito. Laban lang. Malay mo sa bandang, yun na nga, sa bandang huli, ubo, pati pantubo. And that's it. Ano to, exciting tong last 3 games. Sino kaya mananalo dito sa Norway Chess? Sa mga natin yan, sa mga susunod na araw. Ito ulit ang inyong lingkod na si Coach Oliver. Babushka, baby.